Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang nalalapit na pipintong pagpasok ng ICC para imbestigahan na ang drug war ni Tatay Digong, former President Duterte. Lumiliwanag na ngayon. Gusto ng House leadership, gusto ni Speaker Romualdez na makapasok ang ICC. Contrary sa mga pronouncement ni President Bongbong Marcos Jr. So, sino kaya ang masusunod? Okay, ano yung mga palatandaan na malapit nang makapasok ang ICC through the initiative of Speaker Romualdez? At ano ang kanyang motibo? Bakit gusto niyang papasukin? Okay, ang unang naghain ng resolusyon, itong Makabayan Bloc. Nag-file sila ng House Resolution number 1393. Requesting the Philippine government na makipag-cooperate sa ICC. So that was last month pa. Okay lang dahil Makabayan Bloc expected na talagang galit sila kay PRRD. Kasi pinulbos sila ni PRRD panahon niya as president. So gusto nilang gumanti. Ayan, papasukin. Yan, Makabayan Bloc. Okay lang yun. Ang problema ngayon, may bagong resolusyon dated November 20, bago lang. 2 days ago. At ang nag-author sa resolusyon, mga kilalang kongresista, hindi na makabayan. Sino? I think Manila Representative Bienvenido Abante Jr. Siya yung chairman ng Committee on Human Rights sa lower house. Yan ang author. Plus, isa pa. One Rider Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Kung One Rider ito, kasama ni Colonel Busita. One Rider. Tama ba? So ito na, mga matawag natin may credibility. Matawag natin pro-government. Bakit sila na nag-o-author ng ganitong resolusyon? At ngayon, pinag-usapan, ipinasa na sa Committee on Human Justice and Human Rights. Pinag-aaralan na. So, ito po ang mga kaganapan, bagong kaganapan ngayon, na nagpapakita na nagbabago na ang ihip ng hangin. Okay, earlier this year, I think March, hindi ko na matandaan. Mayroong resolution din dito sa lower house, authored by Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo plus 19 others. So, bali 20 lawmakers. Resolution urging the House for its yung full support unequivocal defense of Duterte from ICC. Sinasabi ng resolution ni PGMA earlier this year na dapat tulungan natin, depensahan natin si PRRD. That was few months ago. Ito ngayon, nang dahil sa ambisyon sa politika, nagbabago ang ihip ng hangin, at ito na, kaliwat kanan ng mga resolusyon urging the Philippine government to cooperate. So itong pinakabagong resolusyon, 1477, ang buod o ang tema is urging appropriate government agencies to extend their full cooperation to the ICC prosecutor with respect to its
investigation of the drug war campaign ni PRRD. So sinasabi, DOJ, CHR, whatever, PNP, AP, tulungan nyo ang ICC. Ito ang sinasabi ng mga resolusyon. Noon na, depensahan natin. Ngayon, tulungan natin. Anong klaseng? So, ako, wala na. Parang nagiging, out of control na itong si Speaker Martin Romualdez. Parang hindi na siya makontrol ni PBBM. Magpinsan pa naman. Una, yung impeachment ni BP Sara. Ayaw ni PBBM, kaya sabi niya, we will not allow, we don't want BP Sara to be impeached. She does not deserve it. Yan ang presidente. Gusto ni Speaker of the House. So, tingin ko, itutuloy ito. Naghintay lang sila ng right timing. So, yun na yun. Pagsuway na ito, dito na sa ICC, very clear na yung mga pronouncements ng presidente na sinasabi, hindi natin papasukin, walang jurisdiction. Kahit ang Solicitor General, sinasabi niya na walang jurisdiction ang ICC. Kahit ang Chief Presidential Legal Counsel, Secretary Enrile, walang jurisdiction. Sinasabi, i-arestuhin ang ICC pagdating sa Pilipinas. Bakit ngayon ang speaker atat na papasukin ang ICC? Isa lang ang rason dyan. Dito na yung demolition job na sinasabi ni Maharlika sa utos ng babae sa Malacanang na sirain ng todo itong mag-amang Duterte. Kasi pag makapasok ang ICC, hindi lang si PRRD ang imbestigan, pati si BP Sara imbestigan din. Yun ang namumuong plano. So, ang tanong dito is, ano ang gagawin ng presidente? Sino ngayon ang masusunod? Sa tingin nyo, gawa-gawa lang ito ni Speaker Romualdez na walang power behind him? Walang utak? Palagay ko hindi gagawin ito ni Speaker Romualdez. Kasi walang power si Speaker Romualdez sa presidente. Pag sabi niya nga, tanggalin niya, pwede. Kasi presidente. Kaya lang, may mas makapangyarihan sa likod ng Speaker of the House. Kaya matapang siya na gagawin ng ito dahil alam niya kung sino yung alas. So, sino yung alas? Alam niyo na rin. The real president. So, wala na itong ating bansa. Ito po ang resulta pag meron tayong weak leadership. Nasa huli ang pagsisisi. Dapat sana naniwala tayo noon kay PRRD. Sabi niya, weak leader yan. Sabi niya, bangag yan. Nagpupulburon yan. Sabi niya, hindi tayo maniwala eh. Ano ngayon? Ito nang napala natin. Nabudol-budol na tayo. So, sino ang kawawa? Ang kawawa dito, ang taong bayan. Dahil sa sobrang ambisyon sa politika. Kasi kung hindi lang sana yung ambisyon sa politika, yung 2028, ang layo pa. Wala naman sanang gulong ito. Nung una maayos naman. Diba? Ang ganda ng take-off. Okay? Kung sa larong baseball pa, softball, ang ganda. Naka-first base na eh.
Maganda ng momentum. Ngayon, papunta pa lang second phase, nagkakagulo na. So, sana ang ating presidente magpakatotoo. Sana pakita niya na meron siyang balls. Kasi sabi niya, we do not want VP Sara to be impeached. We don't want ICC to enter. They have no jurisdiction. Bakit may mga ganitong resolution na? So, humanda po tayo. Magbantay po tayo mga kababayan dahil delikado ang ating kalagayan sa mga pangyayari ngayon. Hindi natin papayagan na babuyin nila ang ating pinaghirapan. Mag-ingay po tayo, kakalampagin natin sila. Dapat proteksyonan natin si PRRD at saka si VP Inday Sara.